Bilang mga mamamayang Filipino, nararapat lamang na malaman natin ang kasaysayan ng ating wika. Ngayong buwan ng Agosto, alam natin na ang buwang ito ating ipinagdidiriwang ang ating buwan ng wika. Ngunit hindi natin lubos maunawaan kung bakit nga ba natin ito ipinagdidiriwang. Ngayon, ating alamin ang kasaysayan ng pag-unlad ng ating wikang pambansa na Filipino. Nagsimula ito sa alibata o baybayin na may 17 titik. Sumunod ang abisidaryo na may 31 titik. Pangatlo ang abakada na may 5 patining at 15 katining. Pinalitan ng komisyon at ginawang alpabetong Pilipino. Panlima at ang kasalukuyang alpabetong Filipino ay may 28 titik. Alam niyo ba, noong Nobyembre taong 1936, inaprubahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng surian ng wikang pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa sa magiging batayan ng wikang pambansa. Sa pamamagitan ng kautosang tagapagpagalang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Nangyari ito noong Nobyembre 30 sa taong 1937. Sa ikauna ng Abril sa taong 1940, ipinalabas ang kautosang tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang bala-arila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Ipinapahayag pa rin ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 11 sa taong 1940. Sa ikapito ng Hunyo sa parehong taon, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 507 na nagtatadhana na simula sa ika-4 ng Hulyo taong 1946, ang wikang pambansa ay isa sa mga wikang opisyal ng bansa. Sa ika-26 ng Marso sa taong 1954, naglabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa tauhan upang ipagdiriwang ang Linggo ng Wika mula sa ika-29 ng Marso hanggang sa ika-4 ng Abril. Subalit ang piyatsa ng pagdiriwang ay inilipat sa ika-13 hanggang sa ika-19 ng Agosto. Sa ika-12 ng Agosto sa taong 1950, tinawag na Pilipino ang wikang pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ang kagawaran ng edukasyon, ang kautusan bilang 7. Ayon sa kautosang ito, tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin. Noong ika-24 ng Oktubre sa taong 1967, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautosang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalan sa Pilipino. Sa buwan ng Marso sa taong 1968, pinalabas ni Kalihim tagapagpaganap Rafael Salas ang isang kautosan na ang lahat ng pamuhatan ng liham, mga kagawaran, tanggapan at mga sangay nito ay maisusulat sa Pilipino. Sa ika-2 ng Pebrero sa taong 1987, sa Saligang Batas Artikulo 14, Section 6 hanggang sa ika-9, mula sa Pilipino, ang pambansang wika ay tatawaging Filipino. Kasama ng wikang Filipino, ang wikang Ingles ay ang siyang dalawang opisyal ng wika ng bansa. Masasabing ang wika natin ay uniko at dinamiko sapagkat ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Dala na rin ng makabagong teknolohiya at patuloy na pananaliksik sa mga katutubong wika. Mahalaga ang kasaysayan ng ating wika dahil ito ang nagsisilbing pundasyon ng kasalukuyang wika natin ngayon. Dito nagsimula ang lahat at ito ang ating pagkakakilanlan, kaya mahalaga na balikan at pag-aralan pa rin natin ito. Sabi nga ni Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Dito napapatunayan ang kahalagahan at pagiging makabayan ng isang individual kung nirerespeto pa rin niya ang kanilang kasaysayan. Kung hindi dahil sa kasaysayan ng ating wika at mga dating nagamit na wika, hindi ganito ang mangyayari sa kasalukuyan at hindi ganito kaunlad ang wika natin ngayon. Lagit-lagi ay dapat balikan ang kasaysayan dahil maaari ring mapagkunan ito ng mga bagong inobasyon sa mga bagong ideya.